Admin, ako po si Claire, 27 taong gulang, taga Batangas City. Akala ko, alam ko na kung ano ang tunay na pag-ibig. Hanggang sa minahal ko ang taong itinadhana ko raw. Pero sa huli, nalaman kong lumaki akong ulila sa ama. Sabi ni mama, iniwan daw kami bago pa ako magkamalay. Hindi ko na siya kinulit kasi para sa akin, sapat na si mama. Mabait, masipag, pero may mga gabi pa rin akong nakikitang tahimik siyang umiiyak habang nakatitig sa lumang retrato ng isang lalaking hindi ko kilala. Ang sabi niya lang, siya yung unang lalaking minahal ko, anak. Pero minsan, yung mahal mo, hindi mo kayang piliin. Hindi ko pa alam noon na darating ang araw, maririnig ko ulit yang linya na yan mula sa sarili kong bibig. Tahimik ang buhay ko sa Batangas. Gising ng alas 5, tinda ng kakanin sa palengke, tulog ng alas 2. Paulit-ulit pero payapa. Hanggang isang araw, lumipat sa tapat naming bahay ang bagong umupa, si Renz. Bagong lipat galing Maynila. Maputi, matangkad, maginoo, at may boses na parang laging kampante. Una kaming nagkabanggaan sa palengke. Pareho kaming may dalang bayong. Sorry! Sabay naming sabi, sabay tawa. At doon, nagsimula ang araw na hindi ko alam ay magpapabago sa buhay ko. Mula noon, lagi ko na siyang nakikita. Bumabati ng "Good morning, Claire!" Minsan may dalang kape, minsan sumasama sa pagtitinda ko. At bawat araw, unti-unti akong nahulog. Isang gabi, naglakad kami sa tabing dagat. Tahimik lang, hangin, alon, at mga bituin. "Claire," sabi niya, "matagal ko nang gustong sabihin to, gusto kitang ligawan." Natawa ako. "Bakit ako?" Ngumiti siya. "Ewan ko. Sa dami ng tao, ikaw lang yung gusto kong makita araw-araw." At doon nagsimula ang lahat. Masaya. Magaan, parang bawat araw, may dahilan parang ngumiti. May mga simpleng yakap, mga biro, mga titig, na parang walang katapusan. Minsan, hinatid niya ako pauwi. Umuulan. Sabi ko, "Ang swerte ko siguro, Renz. May dumating na tulad mo." Sagot niya, "Hindi, Claire. Ako yung swerte. Kasi ikaw ang dumating sa buhay ko." At nang gabing nga yun, habang tinatamaan ng ulan ang bubong, naramdaman ko, ako na nga ang babae niyang minahal. Lumipas ang mga buwan, mas naging malapit kami. Si mama tuwang-tuwa sa kanya. Mabait daw, magalang. Pero isang linggo, nagpaalam si mama na pupunta ng Maynila para mag-asikaso ng mga papeles ng lupa. Ako at si Renz naiwan sa bahay. Umuulan ng malakas, naputol ang kuryente, tanging mga kandila lang ang ilaw. Tahimik kami sa mesa nagkakape. "Renz," sabi ko, "minsan naiinggit ako sa mga may tatay. Gusto ko lang maranasan yung may magtatanggol sa'yo." Hinawakan niya ang kamay ko. "Kung pwede lang ako na lang sana." Pag-angat ng tingin ko, magkalapit na pala kami. Mainit ang hininga niya, malamig ang paligid. At bago ko pa namalayan, naglapat ang labi namin. Matagal, mahinahon, tapat. Sa gabing yon, parang ang mundo ay kami lang dalawa. Pero hindi ko alam na sa ilalim ng ulan na yon, kasabay ng halik namin, ipinanganak din ang isang lihim na sisira sa amin. Kinabukasan, dumating si mama. Excited akong ipakilala si Renz. Ngunit pagpasok pa lang ni mama, natigilan siya. Parang may nakita siyang multo. "Renz," mahina niyang sabi, "anak ka ba ni Ramon Rivera?" "Opo, ma'am.
Kilala niyo po si Papa? Nanginginig si Mama. Tumulo ang luha niya. Diyos ko, Claire! Bakit? Si Ramon, siya rin ang tatay mo? Tumigil ang lahat. Ang hangin, ang ulan, pati pintig ng puso ko. Ang lalaking minahal ko, kapatid ko pala, wala akong nasabi. Tanging luha at paghikbi ang lumabas, si Renz, natulala lang. Sabay naming naramdaman yung bigat ng katotohanang hindi namin kayang baguhin. Kinabukasan, wala na siya. Iniwan lang niya ang isang sulat sa mesa. Claire, patawad, hindi ko sinadya. Mahal pa rin kita, pero kailangan kong umalis. Araw-araw kong tinitingnan ang dagat. Baka sakaling makita ko ulit siya. Pero buwan ang lumipas, taon ang nagdaan. Wala. 2 taon nang lumipas. Nasa Maynila na ako. Nagtatrabaho sa isang cafe. Tahimik ang gabi. Nagsasara na ako ng pinto. Biglang may narinig akong pamilyar na boses. Claire? Lumingon ako. Si Renz. Matangkad pa rin pero payat na. May lungkot sa mata, parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano. Matagal na... Oh, babalik na ako sa Canada. Gusto ko lang magpaalam ng maayos. Bakit kailangan pa? Kasi kahit bawal, ikaw pa rin ang minahal ko. Wala akong nasabi. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa yakap na yun, parang bumalik lahat ng alaala. Pero alam kong iyon na ang huli. Pagkahiwalay namin, yun na ang huling beses kong nakita si Renz ng buhay. 1 buwan ang lumipas. Dumating ang isang sobre galing Canada. Pagbukas ko, may sonogram photo sa loob. Sa likod nakasulat, Claire, may dapat kang malaman. Bago ako tuluyang mawala. Nang binasa ko ang kasunod na liham, nanginig ang kamay ko. Hindi pala totoo ang lahat ng sinabi ni Mama noon. Si Papa, hindi ko tunay na ama. Anak ako ng ibang babae at hindi tayo magkadugo. Ngayon ko lang nalaman bago ako umalis. At kung tama ang hinala ko, yung batang nasa picture, anak natin, tumulo ang luha ko, pero kasabay nun ang kakaibang ginhawa. Parang sa wakas, matapos ang lahat ng sakit, may liwanag na dumaan. Lumipas ang mga buwan, nakatanggap ako ng tawag galing Canada. Si Mama ni Renz daw, gusto akong kausapin. Ibinigay ko ang pangalan ni Renz sa birth certificate ng anak ko. At sa dulo ng tawag, sinabi ng babae umiiyak, Salamat Claire, dahil sa anak mo, hindi tuluyang nawala si Renz. Ngayon, may maliit akong kakanin shop sa Batangas. Sa pader, may nakasabit na litrato ni Renz at ng anak namin. Araw-araw, tuwing pumapasok ako sa tindahan, tinitingnan ko ang litrato at bulong ko lang, hindi man tayo itinadhana, pero nagmahal tayo ng totoo. At yung pag-ibig na yun ang iniwan mong pamana sa amin. Tumingin ako sa langit, ngumiti, at naramdaman kong kasama ko pa rin siya. Sa bawat alon, sa bawat halik ng hangin. Kung nadama mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang kwento mo, Lihim Ko. Dito, bawat lihim, may pusong umiiyak pero natutong magmahal muli.